The Philippines is now classified as an upper middle income country by the World Bank. DepEd Secretary Arsenio Balisacan said, "We welcome this recognition of our progress from 2021 to 2025 with growth across major industries, helping lift gross national income per capita by 8.5% in 2025. You see, the Philippines was one of the 5 economies that moved from lower middle to upper middle income status this year, alongside Jordan, Micronesia, Sri Lanka, and Vietnam." Kita ninyo. Ngayon, sabi ni Marcoleta, mga kababayan, nakanda po akong magpakulong. Kita mo na. Nakanda pala siya magpakulong. Pagkatapos, pinirwisyo pa kayo. Senator Rodante Marcoleta said he is ready to face arrest if it is the price he has to pay. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Pwede, kamusta po kayo? Paano yan? Presidente pa rin yung ating Pangulo. Lumarga, mga kababayan, yung ating Pangulo pa Canada. So ang ibig sabihin, confident yung ating Pangulo. Siya pa rin ang presidente hanggang 2028 and beyond. Presidente siya ng Pilipinas hanggang 2028 and beyond. Hanggang itong gano'n naman na dyan, Mr. Maravilla. Malamang, tuloy-tuloy na pagiging Pangulo ni PBBM kasi hindi man po nagtatagumpay yung mga attempt na patalsikin siya, mga kababayan. Kaya umalis na lang yung ating Pangulo kasi wala man na niya. Iyakan yung mga DDS. Ngayon, lumipat kinancel sa Quezon City yung permit nila na makapagpatuloy pa ng rally. Nandun lumipat sa Liwasang Bonifacio. Nag-akot na naman ng mga tao from Batangas si Solar Boy. Pero ngayon, unahin natin itong magandang balita, mga kababayan. Kasi yung Pilipinas po, mayaman na tayo. Walang contribution dito yung mga DDS kasi puro perwisyo. Si Sara walang contribution sa pagiging upper middle income. Naabot na natin to. Baliktad lang. Breaking news. Basahin ko na lang. Sabi dito sa report ng AFP. The Philippines is now classified as an upper middle income country by the World Bank. DepEd Secretary Arsenio Balisacan said, "We welcome this recognition of our progress, and we commit to deepen reforms to sustain our economic development." The World Bank upgrade marks a long-sought economic milestones for the Philippines. So kinonfirm po ng World Bank the upgrade in its latest country income classification update July 1, placing the Philippines in the upper middle income category after its gross national income per capita reached $4,850. So umabot na pala tayo sa ganon. Mayaman na tayo. So nag-exceed na siya kasi sa 4,636 threshold set by the World Bank. Umabot na tayo sa per capita income, national income per capita, $4,850. So, lumampas na siya, mga kababayan, sa threshold na 4,636 threshold set by the World Bank for upper middle income economies. O diba, ang sarap pakinggan ng Pilipinas po, upper middle income economies. Maliit pa tayo, bata pa tayo. Laging tawag sa atin, mahirap na bansa. Ang Pilipinas, mahirap na bansa. Inong panahon po ng ating Pangulong Marcos Sr. po, we were next to Japan. We were an envy of South Korea. Talo natin yung South Korea. Napag-iwanan po tayo. Sinabotahin ng China po tayo. Pinunduhan yung mga political organizations dito sa Pilipinas. Pinunduhan nila, ginulo yung Pilipinas. Comes now the rebellion, political instability. Si Cory Aquino kasi po, Chinese. Suportado ng mga Chinese businessmen sa Makati. Ginulo po. Si Cardinal Sin, Chinese. Ginamit po sila lahat. Huwag tayo magpapagamit po. So na nangyari, tinalsik yung dating Pangulong Marcos Sr. na sana maganda yung buhay natin noon. Nakita ninyo yung mga infrastructure na in-implement niya. Hanggang ngayon, pinakikinabangan natin. The Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan said in a press release, na-confirm lang niya yung resilience ng Philippine economy.
Despite global and domestic shocks, we have relentlessly pursued inclusive growth, strengthened fundamentals, and remained on track with our development agenda. Very good. The World Bank said the Philippines' reclassification was driven by broad-based economic expansion rather than a boom in just one sector. The Philippine economy grew by an average of 5.8%. Napakagaling ng economic team ng ating Pangulo. Magaling yung economic team niya kasi magaling siya. Kasi kung hindi magaling yung ating Pangulo, hindi siya pipili ng magiging failure siya pagdating sa pagpipili ng mga magiging katim niya para ipos ang ating economy. From 2021 to 2025, with growth across major industries, helping lift gross national income per capita by 8.5% in 2025. You see, the Philippines was one of the 5 economies that moved from lower middle to upper middle income status this year, alongside Jordan, Micronesia, Sri Lanka, and Vietnam. Kita ninyo. Napakagaling mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako, ang dapat natin gawin po, palitan na po yung ating forma ng ating gobyerno. Shift na tayo sa parliamentary, mga kababayan. At yung ating Pangulo gawin nating Prime Minister. Dapat ang ating Pangulo, mga kababayan, makaupo, mag-chat sa tayo, makaupo yung ating Pangulo for the next 20 years. Yun ang dapat nating gawin. Kung gusto nating matuloy-tuloy ito. Pero pag hindi po, makaupo po si Sara, babagsak yung ating bansa. Wala man pong alam si Sara. Ang alam niya po, gumastos ng pera ng bayan nang wala accountability. 125 million in less than 24 hours. Ngayon, sabi ni Marcoleta, mga kababayan, nakanda po akong magpakulong. Kita mo na. Nakanda pa lang siya magpakulong. Pagkatapos, pinirwisyo pa kayo. Senator Rodante Marcoleta said he is ready to face arrest if it is the price he has to pay for defending the interest of the Filipino people during the second day of the Iglesia de Cristo. Hindi po totoo na you are defending the interest of the Filipino people. Walang ganon. You're defending the interest of Sara. Yan ang totoo niyan. You're defending the interest of the Duterte. Yan ang totoo niyan. Interest of the people. Ang interest ng mga Duterte, hindi po interest ng mga mamamayang Pilipino. You're defending yourself. Ngayon, ang advice sa'yo ng mga legal luminaries and critics, abogado ka naman, no amount of rallies can save you. The Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals expresses its gravest concern and its strongest condemnation regarding the sudden unpermitted mass mobilization. Kita niyo, galit sila. Mga negosyante ito. Staged along EDSA in White Plains Avenue. As an organization committed to bringing Christ into the marketplace and upholding the highest standards of integrity, professional excellence, and Christian values, we cannot remain silent in the face of actions that directly undermine the rule of law and sabotage the daily livelihood of ordinary citizens. You see, we condemn this mobilization on 3 fundamental grounds. Number 1, disregard for public order and civic duty. Staging a massive unauthorized lightning rally during a Tuesday morning rush hour without the legal permits required demonstrates a blatant disregard the rule of law. Ang sinisigaw ninyo, accountability, tapos bend the law. Kayo nag-bend ng batas. Kayo nagbaluktot ng batas. Nag-rally kayo without permit. So, against the law yung ginawa ninyo na malinaw. Disregard of the law. While the right to peaceful assembly is constitutionally protected, it must never be weaponized to paralyze a metropolis. Sinasabitayin ninyo ang lungsod, ang buhay ng ating mga mamamayan, or bypass the regulations designed to maintain public safety in order. Kaya kinancel yung permit nila. Unang-una yung basura, grabe na. Binaboy yung People Power Monument. Ginawa nilang dump site. Bumaho. Violation yun sa permit. Lightning rally yung ginawa nila. So hindi nakanda yung LGU. Hindi nakapagposisyon ng mga security, ng mga basurahan, ng mga palikuran, portable toilets. Yan dami nila doon. Kung saan-saan na lang. You see? Binaboy ninyo yung People Power Monument. Itong People Power Monument, may ribulto doon
ni Mama Mary. Kala ko ba galit kayo sa Ribolto? In that, tawag dito, statue, Catholic statue yun, dinisrespect ninyo yung People Power Monument. Kung gawin yan ng mga Catholic organizations, pasukin yung templo ninyo, pumasok sa Philippine Arena without permit, pumasok dyan sa mga cathedral ninyo, sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, pumasok doon at mag-rally. Kung dinahin kayo, magagalit kayo, di ba? Pero gawain ninyo, do not do unto others what you do not want others do unto you. Huwag mong gawin sa ibang tao. That is a golden rule. Ang ayaw nilang gawin sa inyo, gusto ninyo mag-exercise ng rights ninyo, freedom of expression, freedom to assembly. May batas po. Kukuha kayo ng permit 5 days before the event para makapaganda yung security, para din sa kaligtasan ninyo, yung sanitation, kalinisan. Wala eh. Bigla na lang kayo pumunta doon. Nagsisigaw kayo. Pagkatapos, sasabihin ni Marcoleta, handa siyang magpakulong. Di magpakulong ka na lang. Handa niyang harapin yung kaso. Yun naman pala, dinamay pa ninyo yung buong bayan, pinirwisyo ninyo yung mga negosyo, pinirwisyo ninyo yung magtatrabaho, yung mga drivers, yung mga estudyante, yung mga dadalhin sa ospital, may namatay pang 2. Hindi madala sa ospital kasi hinarang ninyo yung mga vehicles ninyo. You cause chaos, anarchy on the streets. Anong klaseng? Very uncivilized yung ginawa ninyo. Tapos makikipag-away pa kayo sa pulis. Kayo na nga yung walang permit, nag-exercise ng maximum tolerance yung ating mga authorities. Pinasensya na kayo. Ano sabi ng ating Pangulo? Ayaw ko anyang may masaktan sa inyo. Yan ang sabi ng ating Pangulo. Ang problema niya, kung may mag-infiltrate, ginulo, what if may nagpasabog doon, di nagka-stampede? Pag nagka-stampede, may mamamatay. Isisisi ninyo sa gobyerno. Possibly, yun ang intensyon ninyo, talagang manggulo. Kaya hindi kayo nagtagumpay. Hindi mga agitators doon, nanggagatong, inomboyo yung mga pulis, maximum tolerant, the policy na, kaya you failed na galitin yung mga tao. Galitin yung mga tao sa ating Pangulo. Baliktad yung epekto. Nagalit yung mga tao sa inyo. Ito ang ebidensya. Economic sabotage, number 2. Of the marketplace and Filipino worker. As businessmen and professionals, we witness firsthand the severe economic toll of disrupting Metro Manila's primary thoroughfare. This unexpected gridlock trapped thousands of commuters, stranded daily wage earners, and disrupted critical business operations, forcing ordinary workers to bear the brunt of traffic chaos. To defend a politician's personal legal battles is deeply unjust and contrary to the Christian call to look after the welfare of other neighbors. Papahiya kayo ngayon. Number 3, defiance of the rule of law in judicial processes. The mobilization was explicitly organized to pressure independent anti-graft institutions. Hindi po papayag yung ating gobyerno na i-hostage ninyo nang magdidikta isang sikta dahil naharap sa kaso yung isang member. Hindi po papayag ang ating gobyerno sa ganyan. Kaya tama yung announcement niya. No? Tuluyan niya, nothing has changed, sabi ni Ombudsman Remulla. A case will be filed against Marcoleta. Hindi ko nagrally kayo, hindi nakakasuhan si Marcoleta, kakasuhan pa rin. At lahat ng senador na nagkasala at sabit sa flood control scandal and obstruction of justice yung ginawang the Senate under attack. You have to face the music. Gumawa kayo ng mali, panagutan ninyo. Following the Office of the Ombudsman announcement of the impending plunder charges against a public official, public accountability is a cornerstone of a just society. Seeking to shield any individual from legal scrutiny through mass intimidation rather than addressing the charges in a court of law is an affront to justice. True justice must be blind to political or religious influence, correct? We now call on the leadership and organizers of the mobilization to respect the legal processes of our democratic institutions. Kaya yung panagawagan ninyo na sumama na sa inyo yung Catholic, hindi sasama sa inyo. Bakit sasama sa inyo? Hindi nasisiraan po ng bait ang Roman Catholic Church. Iso-support nila yung baliktad yung ipinapaglaban ninyo. Ang sabi ninyo, rule of law, accountability, transparency. Kung accountability, dapat kayo pa yung nagsabi kay Marcoleta. Harapin mo, be accountable. Dapat kayo pa nagpo-post para sa impeachment trial. Wala silent kayo pagdating kay Sara.
Yung sinasabi ninyong selective justice, fake news. Mali. Kayo yung selective justice. Pagdating sa Duterte, tahimik kayo. Gusto ninyong accountability, transparency. Encourage ninyo si Sara to face the music. Buksan yung kanyang bank accounts kasi under question yung kanyang bank accounts. May nasilip na 6.77 billion. Hindi tumugma sa kanyang salen. Yung kanyang yaman. Kung yan ang gusto ninyong transparency, accountability. So bakit kayo tahimik pagdating kay Sara? So pagkaalyado ninyo, walang transparency, accountability. Nagsabi kay kapatid na Marcoleta, harapin mo, defiant. True justice must be blind to political or religious influence. We now call on the leadership and the organizers of the mobilization to respect the legal processes of our democratic institution. Correct. Let the legal battle be fought where it belongs, in our courts, with transparency and evidence. We likewise urge local government units and the Philippine National Police to strictly enforce the law, maintain public order, and protect the rights of the commuting public with unwavering consistency. No group, regardless of the stature, should be above the law. Correct. Let us remain vigilant, steadfast in prayer, and unyielding in our pursuit of a nation governed by truth, integrity, and fairness. O, yun na lang po, mga kababayan. Okay po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.